Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Hulikam, 2 katao sugatan sa pagsalpok ng closed van sa nakaparadang pick-up. 3 kobra nahuli sa isang pribadong rest house sa Calasiao, Pangasinan. Dagsa ng mga mamamasyal sa Tondaligan Beach para sa pagdiriwang ng Valentine's Day, pinaghahandaan na ng otoridad. At potted plants na maaring alternatibong panregalo sa minamahal, alamin. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, pinaghahandaan na ng otoridad ang pagdagsa ng mga mamamasyal sa Tondaligan Beach para magdiwang ng Valentine's Day. May live report si Sandy Salvacio. Sandy? Chris, isang tulog na lang bago ang Valentine's Day, ramdam na ang unti-unting pagdami ng mga bisita dito sa Tondaligan Beach Park. Dahil dyan, bantay sarado at nagkakandak na rin ng regular na patrolling ang mga otoridad para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga bisita. Taon-taon, karaniwang dating spot na ng mga couple at pamilya ang Tondaligan Beach Park sa Dagupan City tuwing Valentine's Day. Kasado na raw ang ipatutupad na security plan ng mga otoridad sa mga beachgoer at iba pang bisita. Naka-coordinate na po kami sa PNP regarding sa security kasi alam po namin pag overnight marami po tayong mga bisita dyan sa shed. Magpapaskil din daw ng mga warning signages ang mga lifeguards sa beach. Ngayon pa lang, full force na raw ang mga lifeguard na nagbabantay sa lugar. Mahigpit na tinututukan ang mga bata at mga nasa impluensya ng alak. Sa lahat po ng maliligo, bawal pong nakainom para po babalik po tayo sa pamilya po natin na buo po tayo. And then, nandyan naman po ang ating mga lifeguard na babantayan po lahat po ng galaw. Mahigpit din na ipinatutupad ang no swimming policy pagpatak ng alas 5 ng hapon. Naabisuhan na rin daw ang mga cottage owner na magiging responsibilidad nila ang mga bisitang magpapalipas ng gabi rito. 24/7 naman daw na nakamonitor ang Dagupan City Police Station 6 na nakasasakop sa lugar. Ayon sa Pag-asa, perfect daw ang weather for dates and bonding bukas. Weather pa rin po tayo sa araw ng puso. So maliban lang sa pagdating ng hapon na di natin inaasahan yung mga mahihinang pagulan dahil pa rin sa mga weather system natin na Shareline at Northeast Monsoon. Chris, dagdag ng Pag-asa, mararanasan din ang mainit na tala ng panahon bukas na maaaring umabot ng hanggang 31 degrees Celsius. Samantala, maya-maya lamang o bukas, Chris, ay maglalagay na rin ng mga warning signages ang mga otoridad kasama ng pulang flaglet bilang palatandaan sa ilang bahagi ng beach park na hindi maaaring paglanguyan ng mga bisita. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Sa kuha ng CCTV, kita ang itim na pickup na nakaparada sa gilid ng kalsada. Maya-maya pa, bigla itong nasalpok ng paparating na closed van. Kuha ito tanghaling Martes sa bahagi ng National Highway sa barangay Bagbag, Bawang, La Union. Dahil sa lakas ng impact, umabante ang pickup at tinamaan ang nakaparadang motorsiklo sa harap nito. Bumangga rin ang sumusunod na isa pang motorsiklo sa likod ng closed van. 2 ang sugatan sa insidente, kabilang na ang driver ng nabanggang pick-up at ang rider ng motorsiklong sumalpok sa closed van. Nasa maayos na silang kalagayan. Batay sa salaysay ng driver ng closed van sa PNP, nakaidlip siya nang mangyari ang insidente. Ayon sa PNP, nagkaayos na rin ang mga sangkot sa insidente. Isang sunog na bangkay ng hindi pa nakikilalang babae ang natagpuan sa isang damuhan sa barangay Madyangat, Quezon, Nueva Vizcaya, umaga kahapon. Nakita raw ito ng mag-asawang naglalakad sa lugar. Agad silang nag-report sa otoridad at dinala ang bangkay sa punerarya. Kahapon din, isang tricycle driver ang nagpakilalang ama ng biktima. Ayon sa PNP, kinumpirma raw niya na ang bangkay ay ang nawawala niyang anak na 19 anyos na babae at estudyante. Simula pa raw noong Martes ito nawawala.
Naging palatandaan daw niya ang suot na pantalon, sapatos at medyas nang natagpo ang bangkay. Isinailalim sa pagsusuri ang bangkay upang malaman kung ano ang nangyari sa biktima. Tumanggi munang magbigay na pahayag ang pulisya habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Sa isang social media post, nagpaabot naman ng pakikiramay ang pamunuan ng paaralan na pinapasukan ng biktima kasabay ng kanilang pagsigaw ng hustisya sa sinapit ng kanilang estudyante. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makunan ng pahayag ang kaanak ng biktima. 3 kobra ang nahuli sa isang pribadong rest house sa Barangay Songkoy, Calasiao, Pangasinan. Balitang tinutukan ni CJ Turida. 3 kobra ang nahuli sa isang pribadong rest house sa Barangay Songkoy, Calasiao, Pangasinan noong nakaraang Martes. Ayon sa caretaker na si Mang Federico, naglilinis sila sa bakuran ng rest house nang may makita silang balat ng ahas. Agad naman nilang sinabi sa may-ari ng rest house at agad ding humingi ng tulong sa mga may kakayahang manghuli ng ahas o snake hunter. Dalawa yung nakuha namin dito na king cobra dyan sa kabilang lupa nila. Ganon din nakakuha kami ng isa pa na Philippine cobra, sabi ng mga yung mga cobra team. Sa tansya ng caretaker, umaabot sa 2 metro ang haba ng Philippine cobra at mahigit 1 metro naman sa 2 king cobra na dinala na sa DENR. Habang kinakausap ng news team si Mang Federico, namataan pa at nakuha ng video ang isa pang ahas doon. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office, karaniwang lumalabas ang mga ahas upang maghanap ng pagkain ngayong umiinit na ang panahon. Mainam umanong huwag saktan o huliin kung wala namang kakayanang manghuli. It's better to be safe po. Tayo po ay dumistansya and humingi po tayo ng tulong sa mga proper authorities para po matulungan kayo. Nagpaalala rin ang Menro na may mga umiiral na batas patungkol sa mga wildlife. Hindi po sila pwedeng gawing as pet, lalo na pagka nahuli lang natin sila. Pagka pinatay po natin or kinonsume natin as pagkain, yung mga wild po na animals, meron din pong kaukulang parusa. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Isang araw bago ang Valentine's Day, lumakas pa ang kalakalan ng bulaklak sa Bangaldan, Pangasinan. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Hili-hilerang mga nagbebenta ng bulaklak sa Rizal Avenue sa Bangaldan, Pangasinan. Ilang oras bago ang Valentine's Day, dagsa ng mga bumibili ng bulaklak. Isa sa mga maaga nagpunta sa flower shop si Joyce. Bouquet of flowers para sa kanyang nanay at lolang in order. Siyempre po Valentine's, so since special po yung pagbibigyan, so dapat extra special din yung yung ma-receive niya. Kahit medyo pricey. Lumakas ang bentahan ng bulaklak at iba pang Valentine's gift. Walang paggalaw sa presyo ng bulaklak ngayong araw. Wala na rin daw inaasang pagtaas sa presyo ng bulaklak bukas na mismong araw ng mga puso. Sa early reservation namin, ma'am, wala naman pong bayad, ma'am. Opo. Opo, pwede rin po silang pumili, ma'am. Kung depende rin sa bulaklak, ma'am. Marami ang supply ng sariwang bulaklak sa Pombrera Business Park sa Guagua, Pampanga na mas kilala bilang Little Dangwa ng Pampanga. Kasabay ng pagdami ng supply, halos doble rin ang presyo ng ilang bulaklak kumpara nung nakaraang linggo. Kung pang forever ang hanap mo, patukan dried flowers na nagkakahalaga ng 100 piso kada piraso at maaari ring ipa-arrange. Bukod sa flowers, marami ring pagpipili ang potted at ornamental plants sa lugar. Sa kabila ng pagtaas ng presyo, nanatiling mataas ang demand ng mga bulaklak. Patunay na sa araw ng mga puso, hindi lamang presyo ang pinahahalagahan, kundi ang simbolo ng pagmamahal na kaakibat ng bawat bulaklak. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Abiso po mga kapuso, wala pa ring preno sa susunod na linggo ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, posibleng tumaas ang presyo ng kada litro ng gasolina ng humigit kumulang 95 centavos. 10 centavos naman ang nakikitang dagdag sa diesel habang 25 centavos sa kerosene. Kung sakali, ito na ang ika-6 na sunod-sunod na linggong taas presyo sa gasolina, habang ika-7 para sa diesel at kerosene ngayong taon. Sinasabing nakakaapekto sa presyuhan ng produktong petrolyo ang mga geopolitical tension, partikular sa Iran.
ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang panluloob sa isang bahay sa Tuguegarao City, Cagayan. Vault na umanay naglalaman ng mga alahas, tinangay. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Turida. Sa video, makikita ang lalaking naglalakad sa labas ng bahay, nakatalukbong ng pulang tela. Sa isa pang anggulo, makikita ang lalaking pumasok sa gate at sumilip sa bintana hanggang sa buksan niya ito. Sa isa pang video, makikita ang pag-akyat ng lalaki at tangkang pagpasok sa binuksang bintana. Hindi na nakuhanan ng video ang mga sumunod na tagpo, pero sa video na ito, makikita na ang lalaki sa loob ng bahay. Nangyari ang panluloob ng lalaking yan sa isang bahay sa Barangay Gosi Norte, Tuguegarao City sa Cagayan madaling araw noong Miyerkules. Tinangay ng kawatan ang vault na naglalaman ng mga alahas na tinatayang 1 milyong piso ang halaga. Nakasuot ng jogger pants ang kawatan, itim na long sleeves, nakasuot ng sombrero at nakamask. Nagbigay ng pabuya ang may-ari ng bahay sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikadadakip ng suspect. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pulisya habang nagpapatuloy ang investigasyon. 3 mag-anak ang nanalisi sa tindahan sa Barangay Ibong, Villaverde, Nueva Vizcaya pasado alas 11 ng umaga noong Lunes. Nagpanggap daw na customer ang isa sa mga suspect. Nadiskubre na lang ng may-ari ng tindahan na nawawala ang inilagay niyang pera sa kaha. Sa isinagawang backtracking ng CCTV footages, sakay ng puting pick-up ang mga suspect. Na-corner sa hot pursuit operation ng PNP ang mga suspect sa bayan ng Solano. Pero nakatakas na ang isa na ngayon patuloy na tinutugis ng otoridad. Nabawi sa 2 naarestong suspect ang perang ninakaw na may kabuang halagang mahigit 60,000 pesos. Maghaharap ang mga suspect sa kaukulang reklamo. Wala pa silang pahayag. CJ Turida, 1 North Central Luzon. Nangangamba ang Gabaldon LGU sa unti-unting pagkasira ng Dupinga Bridge matapos makitaan ng malaking butas. Naritong report. Nangangamba ang lokal na pamahalaan ng Gabaldon, Nueva Ecija sa unti-unting pagkasira ng Dupinga Bridge sa kanilang bayan. Ito ang pangunahing tulay na dinadaanan ng mga residente at motoristang papasok at palabas ng bayan ng Gabaldon at mga karatig bayan ng Dingalan sa Aurora at Nakar sa Quezon. Na-discover ng mga otoridad ang butas ng tulay noong nakaraang linggo. Agad naglagay ng babala para sa mga motorista. Ipinagbigay alam na ng LGU Gabaldon sa DPWH ang sitwasyon ng Dupinga Bridge. Sa isinagawang inspeksyon ng DPWH, nakitaan ng sira ang ibabaw at ilalim ng tulay. Pansamantalang tinakpan ng steel plate ang malaking butas. Pininturahan ng kulay dilaw ang palibot ng butas at naglagay ng mga reflectorized barrier upang maiwasan ng mga motorista lalo na tuwing gabi. Tinatayang na sa mahigit 200 metro ang haba ng Dupinga Bridge at kinakailangan ng malaking pondo para sa bagong tulay. Isa na rito ang pribadong lupa mula sa Barangay Sitio Magsaysay, Barangay Ligaya at tatawid lamang ng Dupinga River palabas ng Barangay Bagong Sikat. Ayon sa DPWH, tinatayang na sa mahigit 50 taon na rin ang tanda ng Dupinga Bridge. Kakaroon po ng alternatibo pero medyo permanenteng mga daanan po para nang sa ganun na hindi po maka-apekto doon sa bigat na dinadala po ng ating Dupinga Bridge. Sa ngayon, pinapayagan pa ang pagdaan ng malalaking sasakyan habang wala pang ginagawang alternate route. Pero sa mga susunod na araw ay posibleng malagyan na ng vertical clearance ang Dupinga Bridge at mga maliliit na sasakyan na lamang ang papayagang makadaan sa tulay. Sa ngayon po kasi, pag dalawang axle po na tinatawag, 13 tons po yun. Kung papalaki axle, medyo ang limit po ay hanggang 14 or 24. CJ Turida, 1 North Central Luzon. Oversupply sa gulay ilang araw nang nararanasan sa ilang pamilihan sa Pangasinan. Ang detalye sa report. Mula San Jacinto, dumarayo pa sa Mangaldan Public Market si Inek upang mamalengke. 3 beses kada linggo siyang namamalengke rito dahil mas mababa ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang gulay. Medyo bumaba rin, ma'am, dahil masustansya po, ma'am. Kaka
Opo. Halos 2 linggo ng bagsak ang presyo ng iba't ibang gulay sa pamilihan. Mula sa native vegetables gaya ng talong, kalabasa, ampalaya at kamatis. Malaki rin ang ibinaba sa presyo ng highland vegetables gaya ng sayote, repolyo at patatas. Bunso daw ito ng naranasang oversupply sa gulay. So far, yung Nolan vegetable, ni-expect natin na tuloy-tuloy na yung mga harvest. No? Nakita natin yung mga upo, mga talong, no? Nag-start na nagha-harvest. Araw-araw ang harvest ng sigarilyas ni Monica mula sa Barangay Makayug. Sa dami ng kanyang ani, nagbabagsak na siya sa karatig bayan upang hindi masira at maiwasan ang pagkalugi. Madam, talagang madaming bumagsak na gulay, madam. Nag-oversupply po tayo, madam eh. Opo. Oh, sobrang, kaya nga po, kaya kung saan-saang bayan ako napunta ngayon eh, para lang makabenta. Opo. Kasi hindi na kinaya din dito. Kailangan ko din ibagsak sa ibang bayan. Asahan daw ang patuloy na pagbaba sa presyo ng gulay hanggang sa mga susunod na linggo ayon sa Sinag. Tuloy-tuloy pa kasi ang pag-aani ng gulay sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Local absentee voting para sa mga senior citizen at PWD, suportado ng COMELEC Pangasinan. Narito ang report. Sa kabuuang mahigit 382,000 na bilang ng senior citizen voters sa Pangasinan noong nakaraang eleksyon, 81.66% ang bumoto. Ipinatupad ng COMELEC nito lang nakaraang eleksyon ang early voting sa mga senior citizen at PWDs. Upang mas padaliin pa ang pagboto ng mga nasa vulnerable sector na kinabibilangan ng mga senior citizen, PWDs, isinusulong sa Senado ang local absentee voting para sa kanila. Kailangan magkaroon po tayo ng amendment doon sa existing lab or local absentee voting. Kasi doon sa local absentee voting, very specific lang kung sino yung pwedeng mag-avail niyan. Kabilang dito ang mga uniform personnel ng AFP, PNP, media at mga kawani ng gobyerno na frontliners o nagsisilbi sa eleksyon. Sa ilalim ng local absentee voting, pinakihintulutan ng mga miyembro o kawani ng mga nabanggit na sektor na bumoto bago pa ang takdang araw ng eleksyon. Hindi naman daw nahirapan ang 79 anyos na si Lola Pasita sa kanyang pagboto noong nakaraang eleksyon. Pero mas lalo raw makabubuti sa kanilang senior citizens kung papayagan silang bumoto bago pa ang araw ng eleksyon sa pamamagitan ng local absentee voting. Maganda pag sa ibang araw yung... Samantala, patuloy ang continuing registration ng COMELEC na magtatagal hanggang May 18. As of January 19, 2026, nasa 2,143,715 na ang registered voters sa Pangasinan. Posible pa raw na pumalo ito sa mahigit 2.2 million pagkatapos ng registration. So sa atin pong mga kababayan na hindi pa po nakarehistro, lalong-lalo na po itong mga kabataan, tandaan po natin itong eleksyon natin na barangay and sangguniang kabataan. Yung pong mga 15 years old, yung first time voter, huwag po kayong mag-alala, lalo na sa ating mga estudyante po. Pumupunta po kami sa inyong mga eskwelahan. Isasagawa ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections sa November 2, 2026. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, Canibon Festival is on! Huwag palapasin ang Grand Float Parade na mas gagawing makulay ng GMA Regional TV. Abangan sa Kapuso Float sila sparkle artists Ara San Agustin, Vince Maristela at Bryce Eusebio. Sa February 15 na yan, Linggo, 2 p.m. sa Victoria, Tarlac. See you there, mga kapuso! Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Heart attack, nangungunang sanhi ng pagkamatay sa bansa ayon sa DOH. Ang detalye sa report. Halos 2 buwan ang nakalipas nang mamatay ang pinsan ni Rhea mula sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa atake sa puso. Biglaan daw ang pagkamatay ng kanyang pinsan. Tila nasa pamilya na raw nilang pagkakaroon ng heart disease. Kaya naman bilang pag-iingat, regular daw siya nagpapakonsulta sa doktor para i-monitor ang kanyang health condition. O papacheck up ako kasi minsan nahirapan ako huminga. Kaya sabi ko mas maiging maagapan na para hindi na babagsak sa sakit ng puso.
Ayon sa Department of Health, nangunguna pa rin sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas ang atake sa puso. Sa datos ng DOH, isa sa bawat 3 Pilipino ang nagkaroon ng sakit sa puso noong 2024, kung saan nanguna ang ischemic heart disease na sanhi ng kamatayan na umabot sa 60,000 o halos 2 sa bawat 10 individual. Delikado po ang atake sa puso o yung tinatawag nating coronary artery disease. Isa po itong kondisyon kung saan yung mga ugat po sa puso ay nagkakaroon po ng bara dahil po sa taba o sa kolesterol. Maiiwasan naman daw ang sakit na ito at isa sa pinakasimple ngunit pinaka-epektibong hakbang ang pag-iwas sa maalat na pagkain na may asin, toyo at patis. Wala nang pinipili ngayon na edad na apektado ng hypertension at heart disease. Ayon sa Health Authority, mahalagang panatilihin ang healthy lifestyle sa pagkain na sabayan ng tamang ehersisyo o pisikal na gawain. Kasama si Henry Dumincil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mas level up na kolabanan sa sayawan ang matutunghayan sa Season 2 ng dance reality show na Stars on the Floor. Kakaibang dance showdown at collab ang tampok this season dahil sa paghataw naman ng dance stars mula sa mundo ng P-pop. Nagbabalik ang members ng Dance Authority na sila Alden Richards, Marian Rivera, Rayber Cruz at Coach J. Mga kapuso, kolabanan na this Sunday 7:15 p.m. sa GMA. Tinalakay sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information ang panukalang social media ban sa mga bata. Isa sa mga ipinunto ni Senator Raffy Tulfo ang mga kaso ng umano'y self-harm sa mga bata matapos makaranas ng cyberbullying. Inireport umano ito sa Meta na may-ari ng Facebook pero hindi anya inaksyonan. Si Senator Robin Padilla na chairman ng komite, tinawag na mahina at tila masyado raw sensitibo ang mga kabataan ngayon, hindi raw katulad ng mga dating henerasyon. Walang direktang tumugon sa komentong yan ni Padilla na umani ng iba't ibang reaksyon online. Tugon naman ang kinatawan ng Meta kay Tulfo, may umiiral silang guidelines na para daw sa fairness. Tutol din ng Meta sa isinusulong na total social media ban sa mga bata. Gaya ng ilang organisasyon, mas pabor daw sila sa pagpapatupad ng age-appropriate protection sa mga batang gagamit ng social media. Natuklasan ang kasaysayan ng extreme wave events sa baybayin ng Barangay Dilabo sa Pasukin, Ilocos Norte dahil sa mga nakakalat na sinaunang bato sa lugar. Sa pag-aaral ng UP Diliman College of Science, sinasabing ang mga naglalakihang bato ay nakapatong sa taas ng nakaangat na reef platform na malayo sa dagat. Pinaniniwalaang ang mga ito ay bahagi o piraso ng sinaunang ancient coral reef na nabiyak at napunta sa baybayin dahil sa malakas na alon. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Pasukin, malalakas ang hampas ng alon ng dagat sa lugar tuwing may bagyo o masama ang panahon. Ipinagbabawal naman ang pagkuha ng mga bato sa lugar at mahigpit na nakabantay ang otoridad. Pinag-aaralan ngayon ng lokal na pamahalaan para palakasin ang turismo sa lugar dahil atraksyon ito sa mga turista. Natimbog ang 2 lalaki sa checkpoint operation ng pulisya sa barangay Disimungal, Nagtipunan, Quirino, madaling araw kahapon. Lula ng pulang kotse ang 2 nang parahin sila ng mga operatiba. Papuntang Etxague, Isabela ang 2 nang madaanan ang checkpoint. Nang inspeksyonin, nadiskubre sa trunk ng sasakyan ang malalaking kahon at rim ng pinaniniwalaang smuggled na sigarilyo. Walang naipakitang legal na dokumento ang 2 sospek. Kabuang 899 rims ng sigarilyo na may halagang mahigit 250,000 pesos ang mga kontrabando. Maharap sa kaukulang kaso ang mga sospek na wala pang pahayag. Nasagip ang 2 juvenile black-winged kite at isang baby owl sa Lasam, Cagayan. Narito ang report. 2 batang juvenile black-winged kite ang nasagip sa Lasam, Cagayan. Ayon sa isang residente, nakita niya sa kanyang taniman ang mga ibon na nahihirapang lumipad. Muntik na umanong sakmalin ng aso ang mga ibon kaya agad niyang sinagip ang mga ito. Hinala niya nahulog ang mga ibon sa puno malapit sa taniman. Agad namang itinawag sa wildlife volunteer sa lugar ang insidente at dinala ang mga ibon sa Community Environment and Natural Resources Office.
Nasa maayos namang kalagayan ang dalawang ibon. Ang juvenile black-winged kite ay isang uri ng ibon na nakikita sa Pilipinas, Indonesia, Malaysia at Papua New Guinea. Isang baby owl naman ang nakita sa itaas ng puno ng nyog ang sinagip ng dalawang bata sa Lasam, Cagayan. Hindi pa raw makalipad ang mga kwago. Sa tulong ng mga magulang ng mga bata, dinala ang kwago sa munisipyo at ipinasakamay sa mga otoridad. Pansamantalang aalagaan ng kwago hanggang sa matuto ng lumipad sa kapakakawalan sa gubat. Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Potted plants at swak sa budget na maaaring alternatibong panregalo sa Valentine's Day, ating alamin sa report. Mga kapuso, ilang oras na lang, Valentine's Day na. Tiyak may mga nakahanda ng regalo para sa inyong special someone. Ngunit maliban sa mga bulaklak, may isa pang alternatipong regalong swak na swak sa ating mga bulsa. Kung ang mga bulaklak ay nagkakahalaga ng 100 to 2,000 pesos, dito naman, kung may 50 pesos ka, may panregalo ka na. Ito ang mga potted plant. Kakaiba raw ang mga nakapasong halaman kumpara sa mga bulaklak. Maganda kasi buhay na buhay, pati pag-ibig buhay na buhay. Ayon din sa paniniwala ng ilan, nakapagdadala rin ng swerte ang mga halaman sa love life ng iba. Mga bromeliad, ganyan, orchids, to lucky bamboo, tsaka yung jade, money tree, magkakapira ang maglalablab. Ang ilan sa mga halaman na madalas daw bilhin bilang panregalo ay ang mga cactus, succulent, hanging plants at syempre ang bougainvillea. Sa Valentine's Day, anuman ang halaga ng mga regalong matatanggap mula sa iba o mismong sa sarili, laging tatandaan na it's always the thought and sincerity that counts. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ang tutan! Tutan! Ang tutan! Aragoy! Yun o! Ngayong Valentine's Day, anong gusto mong matanggap na regalo sa misis mo? Bulaklak po. Bakit bulaklak? Pagmamahal ng isang babae para sa lalaki po. Baliktad. Baliktad po, kasi siyang nagregalo sa akin po. Wala namang material na bagay actually, no? Pero mas maganda yung sama-sama lang yung buong pamilya. Mas masaya po yun. Pero syempre, dahil nagbebenta po ako ng bulaklak, bili po kayo ng bulaklak sa akin. Siyempre pagkain. Bakit pagkain? Para lahat mabubusog. Alam nyo ba, sa bansang Japan, ang mga babae ang nagbibigay ng tsokolate tuwing Valentine's Day? Shimasu chocolato. Ay, arigatou gozaimasu. At pagdating naman ng March 14, White Day, ang mga lalaki naman nagbabalik ng regalo sa mga minamahal nilang mga irong sa Japan. Dojo, umiyagi desu. Ay, nani kore. Kawaii. At tuwing Valentine's Day, meron din sila tinatawag na hakusoku o love confession kung saan aaminin nila na crush nila ang isang tao na yan. At kung nagustuhan naman siya ng taong yon, ay magsisimula na silang mag-date. And that's more you to know. Ito po si Aragoy. You know, bye. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.